yang mga yan ang mga tinatawag nating macronutrients, no? Now, let's go to the micronutrients. Vitamins, organic catalyst, organic portion, or organic, and ito yung mga organic na mga molecules na kailangan ng katawan para ma-perform niya yung iba-ibang mga functions niya, no? Para itong susi, no? Na kung may ka, kailangan mo ng susi. And vitamins are like that. Kaya catalyst, ibig sabihin, pwedeng magpabagal, pwedeng magpabilis ng mga reaction. Yan ang vitamins. But we have to take note, hindi pwedeng madami ang vitamins. They should be only a little bit. No? Kaya yan, meron tayong tinatawag na merong napakaunti yan, Ang pinakamarami sa vitamins ay kumbaga vitamin C, no, and vitamin D, hindi din madami. Kaya lang na-overwhelm tayo pag narinig natin na ang vitamin D kailangan natin ng 20,000 IU, no? Vitamin C naman po pwede rin tayo mag-megadose kagaya ng umabot sa 2 grams, no? Na alam natin ay is equivalent to 2,000 milligrams, no? Kaya kinakailangan yan kasi yung tao, sobrang baba ng nutrients na natatanggap niya from the food. Otherwise, hindi natin kakailanganin. If the food that you're taking is rich in vitamins, hindi mo kakailanganin yan actually. They should be coming from natural food more than yung mga synthetic mga vitamins na tinitake natin. Minerals, no? Minerals are like, ito yung katulad ng mga stones, yung yung ating nakikita, yung sand, no? Minerals are part ng ating ground, ng soil natin. Pero yung pagka ang mga minerals daw kasi, ang electrolytes, pinakamaraming ginagamit ng katawan para mag-mobilize o mag-conduct ng electricity. Kailangan pala na at ito ang pinakamahalaga, kumbaga electrolytes na nagko-conduct ng electricity sa katawan. Naman, potassium, no? Nangangailangan tayo ng 4,700 nito. Number 2, yung calcium almost 1,000, yung sodium almost the same, 1,000 plus. Yung magnesium, sabi ng maraming research, no, nasa 430 lang daw per milligram per person per day, no? Pero yung iba, trace mineral na lang, nasa microgram na lang sila. Maliliit na portion ang tawag natin doon, trace minerals. Pero alam nyo, kahit konting-konti sila, kagaya ng iron, napakahalaga nun para yung ating dugo ay pumula, para yung ating dugo ay umikot, gumala sa buong katawan natin, no? Part ng ating pag-init din ng katawan natin ng iron, no? Kaya yung iba may cold feet, it's because of the lack of iron, no? So, ang dami. Selenium, alam niyo ba kung gaano kahalaga ang selenium? Kahit ko konti lang. It's the mineral that's actually helping the conversion of T4 to T3. No, mahalaga yan sa ating thyroid health, no? Sa mga may nagsasuffer ng goiter, kailangan niyo po ng selenium. Isa yan sa napakahalaga. At merong bagong research. It's helping people with cancer din, selenium, no? Yan ang isa sa mga researches. Ano pa? Next, no? Last dito sa anim nating mga mahalagang nutrients, yung water. This is the vehicle of all the minerals and vitamins and mga macronutrients ng ating katawan. Ang tubig, no? Pag walang tubig, hindi makakarating sa pinakasulok-sulok na cell ang ating mga kinakain. So, mahalaga ang tubig. Pero, nabanggit ko kanina, may technique din paano ang tubig ay ginagamit. Hindi po pwedeng uminom ka lang. Lalo na pag sobrang linis ng tubig. No, let me just qualify pag sinabi ko sobrang linis.
Kasi di ba meron tayong mga ilang stages ng purification ng tubig pagka bumibili tayo ng mga mineral water. Mineral water nga ba? O yung tinatawag nating mga tubig galing sa sa mga filtered water mula sa refilling station. Pag sobrang linis, wala na siyang mineral, hindi po siya nagagamit ng katawan. Kailangan po siya ay may ions, no? Kailangan po siya ay kumbaga, pati yung clustering ng tubig is also important. Kaya lumalabas ngayon yung iba't ibang teknolohiya kung saan nagma-microcluster yung tubig kasi minsan sobrang banded yung mga molecules ng tubig hindi makapasok sa mga cells, no? Mahalaga sa hydration natin ang quality ng tubig, hindi lang ang dami. Ang sabi, 2 litro sa mga adults on the average. Pero alam niyo po ba, even if you take 3 to 4 liters, it may not go into your cell kapag mali. Ang aking pinapayo, you have to put a pinch of salt into your water. Sa mga nanonood, naku, mahalagang kalaman to, no? Hindi pare-pareho ang salt. Let me just qualify again. A pinch of salt. What kind of salt? By the way, pag sinabi niyo pong table salt, this is sodium chloride. Pag sinabi niyong sea salt, this is the blend of all the sea minerals, no? Kaya umaabot ito ng 82 minerals yung tubig, yung salt na to. Kaya I would recommend that you find a sea salt, yung talagang natural sea salt. Wag po yung mga sodium chloride lang na table salt na nakikita natin o binibili natin sa grocery. Mas maganda po ang natural sea salt. Mas magaling pa ba ang tao sa Diyos? Imagine niyo po, ang dami-daming ginawa ng Diyos na salt, no? Sa pamagitan ng malawak na dagat. So, let's take some wisdom from that. And one more thing, no? Balikan ng minerals ng konti. Ang ating nalalaman to this day, ang ating katawan ay puno ng, ang ating buto ay calcium. Ito po, mommies, para po sa 40s and above women, you are probably now taking calcium supplement. Hindi ko po para bigyan ng ng parang pag-kontra yung iba, pero gusto ko lang linawin sa inyo, may mga bagong pag-aaral o may mga researches na kailangan natin marinig. Ito po, ang buto po natin ay binubuo ng napakadaming mineral, hindi lang po calcium, including silicon, manganese, magnesium, potassium, sodium. Alam niyo po, napakarami. At isa lang sa kanila ang calcium. No? Kaya alam niyo po ba kung ano ang wisdom? I-connect ulit natin sa salt. Ang salt ang pinakamagandang supplement para po ang ating buto ay tumatag at lumakas. Laging may salt. Huwag matakot sa tamang dami ng salt. 1,000 to 2,000 milligram can be just all right. Why? Because kailangan ng ating katawan para mag-absorb ng mga ibang mineral papunta sa ating mga cell, kagaya ng potassium, ang sodium at saka salt. Kailangan po siya. So kung maraming salt, maraming gulay. Kung maraming gulay, kumain po tayo ng enough na salt. Marami pong nagiging diferensya ang tao pagka ang ating salt intake ay mababa. Mas marami. Yung iba sasabihin, hindi ka po pwede mag-take ng salt kasi ganito ang mangyayari. Mamamaga yung paa mo, magkakaroon ka ng fluid retention. Kaya nangyayari po yon hindi po dahil doon sa natural sea salt. Dahil po sa mga klase ng commercial salt na nabibili natin, mag-ingat po tayo doon. You have to go by natural. Yan po ang ating prinsipyo. Let's go and move on to the next one. What's wrong with our food? Ang dami pong problema. Maraming problema. Now we cannot trust our food. That's why meron tayong dapat gawin. Our food system is more on ultra processing, no? Here, we are overfed but undernourished.
Yan ang ating narrative sa APL Go. And why? Kasi ang food natin no longer has the following: God's natural, organic, whole, whole food, grown locally in season. Naku, natakpan na yung ating yung season. Ito pong Ginopulins, I remember back in the day when I was in the States, no, I joined a group. It's a big group where all different nations are actually represented. Sila po sinasabi na kiniklaim nila na o kiniklaim ng grupong ito na hindi basta pagkain ay okay tanggapin ng katawan. Ang basic na basic ay dapat natural to. Pero more than natural, mas maganda kung organic. Bakit organic? Ang natural, alam natin na pagka sinabi mong nagtanim ka ng isang halaman, natural yon, basic yon. Kahit na nilagyan mo siya ng mga synthetic fertilizer or synthetic na mga inputs or mga insecticide, or natural pa rin yon. Nagtanim ka ng ampalaya, nagtanim ka ng papaya, nagtanim ka, all of these are natural seeds. All of them are natural. Pero now, I'm telling you, marami na pong halaman ang hindi natural, including papaya. I remember in the States, isa sa mga nagpo-propagate ng papaya po na hindi natural ay yung Hawaii, no? Isa yan, dumadami yung mga papaya na hindi natural. Pagkatapos, meron na rin po tayong corn na sikat ngayon. Yung Japanese super sweet corn, hindi po yun natural. Yun po ay genetically modified. Humanly intervened, engineered in the laboratory. Kaya po, hindi po natin po, dapat siyang i-take ng parang kakainin basta-basta. Kasi yan po ay in-engineer para po siya makaresist sa mga kasi yan po ay damo, no? Ang corn po ay damo. Para po hindi siya mamatay pagka nag-spray ang mga farmer ng pesticide o kaya ng mga pamatay ng damo, mabubuhay pa rin si corn, right? Pati yung mga palay, meron din po tayo niyan. Ginagawa ang genetic modification para sa mga ganong reasons, no? Kaya matamis man yan, alam niyo po ba, na hindi siya preferred ng mga hayop. Meron akong narinig o nabasa na isang experiment na ginawa na yung corn na Japanese super sweet corn at saka yung isa na puti o yung ating native na corn ay nalagay sa ilang, no, para kainin ng hayop. Hindi po nabawasan yung Japanese super sweet corn. In a window of time, no, merong time frame silang nilagay. And then the white one or the native one, ang bilis na ubos. Kasi yung mga hayop po, meron silang smell, meron silang yung kanilang ilong at saka yung kanilang panlasa ay talagang very sensitive for natural food. Tayo hindi. Nawala ang sensitivity ng ating mga organs, yung ating mga faculty, yung ating taste buds, yung ating sense of smell. Dahil po commercially influenced tayo masyado. Tapos kumain tayo ng kumain na napakaraming genetically modified to the level na yung ating katawan po nawala na po yung connection sa nature. Napakalaga po noon. When we are overfed with so many different foods na hindi natural, our genes are actually impaired. Here is the message, no? Marami na po ngayon ang sakit na hindi may paliwanag kung saan nanggagaling. But ayan po ang mga pruweba. Kailangan po ng katawan natin natural, organic. Ano yung whole food? Hindi po yung yung sobra pong niluto, no? It has to be minimally processed. At saka yung iba pagka sinabing itlog, 'di ba? Ay kakainin ko lang po yung puti. Hindi ako kakain ng pula kasi mataas ang fat ng pula, maraming cholesterol, mali. Maling pananaw 'yon. We have to take the whole egg because God designed it to be that way, 'di ba? What do you think?
Yun po talaga ang design. Tayo hinihiwa-hiwalay natin o pinipili natin, hindi ganun po. In fact po, meron din po tayong dapat malaman tungkol sa itlog. Ang itlog po, hindi naman pare-pareho ang mga itlog. Meron po tayong itlog na anak lang ng nanay na manok, no? Pero mga ibang itlog ay may anak siya ng nanay at tatay niya. O anong pagkakaiba nun? Merong itlog na walang tatay. You have to be careful with that kind of egg, no? Kasi mataas siya sa estrogen. Siya po ay produkto ng egg cell ng nanay o ng inahin na manok na pinalabas ng mga teknolohiya sa pamagitan ng mga feeds, di ba? So, yon ang isang problema. Pag kinain niyan, lalo na mga kalalakihan, tataas ang estrogen level nila. That's for sure. Kaya kung meron pang debate dyan, kasi pag pumunta po kayo sa internet, sa www, malilito po kayo. But I'm telling you, may mga basic wisdom tayo. Ang babae, may estrogen level yan. Mataas na estrogen level compared sa lalaki. At naka-invest yan doon sa kanilang egg cell. Tayo naman, yung testosterone natin, nando doon naman sa sperm cell. No? Once na na-fertilize ang egg, yun nga, yung fertilization, may tandang, may inahin, ito po ay bumubuo ng tinatawag nating yung fertilization, nagkakaroon po tayo ng zygote, no? Isang bagong nilalang, no? Kaya yon, magkaiba po yung fertilized egg dun sa itlog na walang tatay. Importante yan, you are going to have a different body, kumbaga, ibang nutrients ang natatanggap nyo. Next po. Tingnan nyo ultra-processed sa mga food natin. Yan yung what's wrong with our food. Ultra-processed, di ba? Yung mga binibili natin na dilata, bakit ultra-processed yan? Una, kailangan po siyang linisin, pagkatapos i-preserve, lutuin, kailangan yung pagkakaluto ay talaga maingat na maingat. Ang daming ingredients na nilalagay, pagkatapos nilalagyan po siya ng mga preservatives, lalo na kung dilata yan. Kailangan tumagal ang buhay. Ang laging iniisip ng mga kumpanyang naggagawa ng food na yung tinatawag natin processed food, ay tumagal ang shelf life ng kanilang mga pagkain. Yan ang mga laging usapin. Kaya nga, sinasabi ko lagi, tama ba na ang pagkain ay tumagal? Hindi dapat, no? Kasi kung pagkain talaga yan, napapanis yan, nabubulok yan. Pero yung mga pagkain nasa dilata para pong inimbalsa mo, diba? Kakain ba kayo ng inimbalsa mong pagkain? Alam nyo na yan ay patay na pagkatapos tinambakan pa ng preservative, no? So ano pa? Isa sa problema natin ay yung toxic loading. Yan ay ang isa diyan na toxic loading ay yung gluten, no? Gluten. Importante pong malaman natin na ang gluten ay isa sa mga problema ng ating mga pagkain. May apat po na common na wheat o ay common na mga grains na pinanggagalingan ng gluten. Ang isa po, wheat. Okay? Everyone, wheat o trigo. No? Number 2, barley. Barley has gluten. Okay? You can check on what I'm saying. No? Barley is number 2. Number 3, oat. Oatmeal. Oat. Okay? Number 4, rye. Yan po yung apat na commonly identified to be gluten-loaded. No? Importante po na ma-identify niyo po. Ang rice po wala. Meron siyang rye. Rye. Iba po yung rice sa rye, no? Rye, R-Y-E, no? One of the grains, no, na kinakain ng ibang mga nasa Mediterranean, no? Now, all these four, ang pinakamalubha ay itong wheat, no? Itong wheat po kasi araw-araw natin kinakain, pandesal, meron tayong mga loaf, yung mga tasty bread, di ba? Ang dami. You got to be careful dahil itong gluten, when it gets inside our system, instead na tayo ay mag-digest natin sila,
sila ang nagdadigest sa atin. Yan ang reason kung bakit meron tayong tinatawag na ang tawag natin dito, celiac disease. Yung mga guts ng mga tao na kumakain ng bread, nagkakaroon ng mga maliliit na perforation at yung butas na yan. Kaya nga ako, whenever I try to diagnose, halimbawa nakita ko yung isang pasyente, meron po siyang mga allergy sa skin. Ang isang tinatanong ko, mahilig ka ba sa tinapay? Alam niyo kung bakit? Yung mga allergies natin ay galing sa mga unprocessed food, hindi pa natunaw, hindi pa po dapat na-absorb sa dugo, pero nakapasok. Paano? Sa butas-butas na tiyan. Meron tinatawag tayong, meron tayong mga, ang tawag natin dito, ang tawag nila ay leaky gut, no? Leaky gut, nagkakabutas-butas po yung tiyan, nakakalusot po yung mga hindi pa processed na food. Hindi pa processed, ma'am, sir. Nakalusot kasi yung ating wall ng ating intestine ay one cell thick lang ay ano na, yung bloodstream na. So be very careful. Minsan, ang sabi ng iba, hindi na ako magkakanin kasi tataba ako, tinapay na lang. Oh, wow. So you go for more gluten. Ang rice po, wala niyan. Iba po yung gluten ng rice. Sinasabi natin na may glutinous rice, yung malagkit. Iba po yun, ma'am. Iba po ang gluten. It's a kind of protein na hindi natutunaw ng human beings kasi wala po tayo ng glutase, which is an enzyme that it's supposed to be na nakakatunaw ng mga. Ang enzyme po ay particular on every food component. Halimbawa, milk. Ang milk po natutunaw yan sa pamagitan po ng tinatawag nating lactase. Yung may ace sa dulo, lactase. Lactose, ang protein ng milk ay natutunaw ng lactase. Okay? It's another protein. Dito naman sa bibig natin, ang mga sugar, natutunaw ng amylase. O, may ACE din, di ba? Doon naman sa ating tiyan, para mga protein din, no? Peptase. O, di ba? Mga ACE, o, meron na kayong konting biology na review. Yang mga ACE na yan, mahalaga yan. However, ito po, ang milk po, kakaiba. Pagdating po ninyo ng medyo umiidad na kayo ng 3 taon, nawawala na po yung lactase. Kaya wala na tayong panunaw sa milk. Ang milk po is a very complex food na kailangan talaga ng specific enzyme para matunaw. Nakikita ng mga nanay yan, pagka nalagyan ng konting acid ang milk, nabubuo, di ba? Nabubuo yan, nakukurta. Kaya nga yan, yung mga milk na yan, yung mga bata, pagka ang tiyan nila merong lactose intolerance, sila po ay yung pupo nila, buo-buo po yung milk, excuse me po sa mga nagdahapunan ngayon. Buo-buo yung milk kasi complex food po ang milk, no? Kaya kailangan po makita natin yan, okay? So we'll move on. So if you are taking milk, adult na kayo, youth, at tsaka elderly, please be careful. Milk is not for you. Only, tingnan nyo cow has young, kaya may milk siya pinapakain niya sa kanyang baby. Pero tayo, hindi na tayo baby, pero umiinom tayo ng milk. Lahat, no, parang, I read a book, Fit for Life, nandoon po lahat ang sinabi niyang pagsisiwalat niya kung paano ang tao po ay na-scam ng mga milk companies po. GMO, yan, nabanggit ko na, no? Tinitweak, binabago ang nature ng food para po yung mga ito ay makaresist ng natural na mga natural yung mga climate, no? O kaya naman pagka nag-i-spray ng pesticide, hindi mamamatay ang mga damo, kagaya ng corn, kagaya ng wheat. Lahat sila, ito mga genetically modified sa ibang bansa, wheat, canola, soya, corn oil, corn, yan ay mga genetically modified. At halos lahat ng mga oil
na dumadating sa bansa ay genetically modified. Come on, let's go back to our coconut oil. Ang dami-dami nating coconut oil. Tayo ang pinakamalaking producer in the whole world, but we're importing all this oil, no? Please. Inyo pong tingnan, lahat sila ay genetically modified. The moment they come into our body, they will destroy the wall of our arteries. Lahat po yung mga yan, lalo na yung canola, soya, corn oil, lahat sila na nanggaling sa mga seeds, they are destroying our artery. Nagnanakaw po sila ng mga electrons ng ating katawan kasi nagtataglay po sila ng mataas na free radicals. Diba? Nagpapatanda po ng sistema. Ang oil po, glow yan eh, glow. Glow food yan. On the contrary, pagka po genetically modified ang mga oil ninyo at saka sila ay mga unstable oil, kagaya ng binanggit ko, canola, soya, corn oil, they are all carrying free radicals that are making you age. Tumatanda kayo. Okay? Those food are destroying our system. Hindi po basta-basta mapapalitan ang mga nangyayaring mga pagbabago sa ating katawan. Kaya meron po tayong autoimmune disorder. Ang dami po, hindi magkaanak, yung pala autoimmune disorder, no? May psoriasis, autoimmune disorder. May lupus, autoimmune disorder. Pati po diabetes, autoimmune po yan. Hindi nyo mapababa yung blood sugar nyo dahil autoimmune na. Pag kumain kayo, matik tumataas ang blood sugar nyo. Hindi dapat ganun. One of the reasons that is actually destroying our natural order in the body is sugar. Ang lahat ng sugar maganda. Mabait ang Diyos. Ginawa niya ang maraming pagkain na matamis. But there is one thing that man is actually very, very harsh in doing para lang siya kumita. Gumawa siya ng crystallized sugar na kinuha niya yung pinakamaasim na bahagi ng sugar cane at kanyang crystallize at ito ngayon ang nagre-wreak havoc sa maraming katawan ng tao. Mamaya sasabihin ko sa inyo, bakit tayo po matatamis din ang ating kinakain pero hindi masama. Ang ating company po ay nagpo-promote ng sweet candies po pero hindi masama. Why? Later, I'll tell you. Next, there are thousands of reasons why APL go. Ito po, narito na tayo. Alam ko, tatanungin nyo, bakit ngayon APL go? Maraming supplements sa market, ang dami-dami. Number one, gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, hamon ko po sa inyo, i-check nyo po lahat ng tinitake ninyo. May kabag-anak kayo, nagmamahal sa inyo, pinadadalang kayo ng malalaking bote ng supplements, tama? Minsan multivitamins. Unang-una, multivitamins, very much against ako dyan. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao pare-pareho ang requirement ng vitamins, no? Kaya pag nag-multivitamins ka, pwedeng mag-overdose ka doon sa iba na hindi mo kailangan, di ba? So, wag po kayo mag-multivitamins. Number two, lahat po ng mga vitamins, halos, to the level of 90% or more, ay synthetic. Synthetic po ang mga vitamins natin. Hindi po yan natural. Anong ibig sabihin? Pag synthetico, ibig sabihin, taglay nila ang mga materyales na inorganiko. Hindi siya, kasi ang dapat sa vitamins, organic siya. Galing sa buhay at tatanggapin ng ating katawan dahil galing sa buhay. Pero the synthetic vitamins that we're taking, lahat, no? Name it. Tanongin niyo sa akin mamaya. Personally, PMB, ipapacheck ko sa inyo yung mga vitamins yung tinitake. At yan, magugulat kayo. Especially the fat-soluble vitamins, they are petroleum made. Galing sila sa petroleum products. Kaya be very careful. Ano yung mga fat-soluble? A, D, E, K. Yan, mga fat-soluble yan, di ba? Para sila mga oil. You have to be careful. Hindi sila galing sa mga organic na mga sources. They came from inorganic sources. Ginaya lang po yung performance ng mga vitamins in nature. You have to be careful. Ang APL Go po, magugulat kayo, wala po tayong
mga vitamins na isolated. They're in the context of a complex food, no? Kasi yun ang sabi ng God. Genesis 1:29, kainin niyo lahat ang mga halaman. O, anong sabi din po sa 47 ng Ezekiel, verse 12, ang mga pagkain, ang mga halaman na namumunga sa kanilang kapanahunan, sila po ay mainam na pagkain, ang mga bunga nila, at ang kanilang mga dahon ay mainam na gamot. O, di ba? Kaya pagpipili po kayo ng supplement, isipin niyo po muna, are they from plants? Number one, are they from plants? Merong nag-alok sa inyo, eto daw galing sa colostrum ng hayop. Okay? Tanong ko, pwede bang mas maganda yon sa plant-made or plant-derived na mga nutrients? Kung yan ay nutritionally dense o kung yan ay gagamitin natin araw-araw, you have to be thinking na dapat naka-align siya dun sa design, no? At ang design ng God, we are taking all our nutrients and healing from plants. No, I'm sure, sasabihin nyo, hindi, pwede rin naman tayong kumain ng isda. Yes. Pwede tayong kumain ng baka. Yes, I agree so much. Ako nga nagpe-prescribe ako ng atay ng baka. Napakaganda. Sa mga hindi mahilig sa plants, ang atay ng baka, napakaganda. Lahat halos ng mga minerals at vitamins nasa kanya na. Kaya kailangan nyo pong i-take now. Bakit nabibigay natin yan? Kasi naipon ng baka for many years ang lahat ng mga minerals at vitamins galing sa nature, galing sa halaman. Di ba? Ngayon, kung kakain kayo ng atay ng baka, bakit hindi nyo kainin ng malunggay? Di ba? Ba't hindi ninyo kainin ng mga dahon na mga mabibilis lumaki, kagaya ng mga talbos, di ba? Maraming nutrients na nanggaling sa halaman. In fact, yan din ang kinain ng baka. Bakit sa kanya niya pa kukunin? Diba? Yun yung wisdom. Okay? Now next, damo. Binanggit sa Psalm 104 verse 14 na ang mga damo ay para sa baka at ang mga herbs ay para sa tao for the service of humanity. Now, anong sinasabi ko dito? Lumalabas ang maraming mga lumalabas ang mga produkto po, supplements po galing sa damo. No? You have to be careful. Pag hindi yan para sa atin, bigay nyo na lang sa baka yan. Bigay nyo na lang sa rabbit yan. Pero ang sa atin, herbs, kagaya ng basil, arugula, meron tayong parsley, nandiyan ng celery, nasa sa ating mga supplements yan ng APL Go, nasa sa ating mga lozenges yan. We have fruits, we have vegetables also. You have to be cognizant of that. Now, kung hindi galing sa halaman, number one, pag-isipan. Kaya kung may mag-aalok sa yung dalawa, pag-isipan mo muna, galing ba sa halaman yan? Kasi in the long run, my body will have some reactions. Kasi ang produkto ng hayop, walang masyadong compatibility, walang mataas kumbaga, walang mataas na healing property for the body, no? Wala. Wala kang makikita na mga gamot na manggagaling sa mga halaman. Fish oil, yes. Parang yan ay nutrient, fish oil. Pero nutrient yan, no? Wala kang makikita na ganong healing na masyadong galing sa mga halaman, sa mga hayop. So you got to be careful. Number two, dahil halaman, importante na kinakain, no? Kinakain ito, importante po na tinitake ito orally, no? At yon ang design, kainin, sabi ng Diyos, kainin. Yon ang gamot, no? Kaya kung minsan meron tayong nakikita na ina-apply sa skin, it can be by some radiation that you are actually being, importante. Mahalaga naman po lahat ng knowledge, lalo ngayon at our age, 21st century, marami tayong natututunan. But what I'm saying is, why don't go to food first, food, nutrients, bago po magpunta do sa ibang teknolohiya. Nagkakagulo ang mga tao ngayon sa iba't ibang klase ng mga
gamit na pampagaling, no? Gamit na pampagaling supplements, no? Nakita niyo na vitamins, kaya kayo binibigyan ng mga synthetic vitamins kasi ayaw niyo kumain ng gulay eh. Ayaw niyo kumain ng gulay at prutas, kaya binibigyan na kayo ng mga supplements na sintetiko. Pangalawa, yung mga nagpaparami ng baka, nabibigyan na kayo ng colostrum na galing sa baka, di ba? Maganda naman misa ng epekto. Lalo na kung ang katawan mo ay super depleted of nutrients, nagre-react siya talaga. Pero ito yung wisdom. Alam niyo po ba na ang ating mga nanay ay binayaan ng mas matinding colostrum para sa ating mga anak? Kaya lang, dapat i-take natin yan in a limited time hanggat may gatas ang ina. O kung kailan patatanda, maghanap ng colostrum kasi hindi nagpadedi ng anak ng bata. Diba? Kasi yung colostrum, alam nyo, pag pumasok sa katawan yan, it becomes a part of the body for the rest of our lives. See? Alam nyo ba mga halaman at prutas, kung anong season nila, pag kinain mo yon sa season, halimbawa, kumain ka po ng pakwan ngayong summer, pagkakain mo ng pakwan, mawawala na yung season, right? 1 year ang effect nun. Magiging bahagi ng katawan mo, pagbalik ng season, tsaka ulit gagamit ng katawan. Tsaka ulit mangangailangan ng katawan ng pakwan. Okay? Huwag niyong hanapin ang mga vitamins na ganito, vitamin A, vitamin C, vitamin D, Huwag. Para sa akin, the wisdom is kumain ng prutas, kumain ng gulay. Huwag nang sinuhin. Pag panahon, kainin. At yan ang wisdom na meron ng APL Go. It's whole food. Pag nakita niyo po yung mga produkto natin, tingnan niyo po, our products are really made sa natural na mga pagkain. Pinatubo sa Israel, pinatubo na organic mula sa mga natural na seeds at sila po ay mayaman sa vitamina at mineral. Bakit? Kasi organic. Alam nyo, ang pinagtataniman, pinapahinga ang lupa at nire-recover po lahat ng mga mineral profile ng lupa. Kailangan ganun lagi. Kapag po ako nagtatanim bilang organic agriculturist, ang lupa po itinitimpla muna namin. Lahat ng sustansya dapat na kailangan ng halaman nasa lupa. Hindi po yung tuloy-tuloy ang tanim, ani ng ani, pero walang ibinabalik na sustansya sa lupa. Okay? Ganun po. Ang ating po mga halaman na kinukuha, ginagamit for our lozenges came from organic, natural, GMO, non-GMO, gluten-free na mga halaman, no? Kaya kailangan po ninyong malaman yon. Iningatan kayo ng APL Go. Kaya po sa ating mga gumagamit na ina-amplify ko lang po sa gabing ito kung ano po ang ganda ng ating produkto. Why APL Go? Number 1, plant-based. Number 2, kinakain. So we're after the design, no? We're after the design. Pag kinain mo po kasi ang magdidesisyon na katawan mo na kung saan nilalagay. Pero if you are going to put it, apply it somewhere sa katawan mo, hindi alam ng bagay na yon kung paano niya talaga padadaluyin yung dugo, kung paano. Minsan meron tayong ina-apply sa ating skin, nilalagay, nagdi-detox ito, magmo-move yung mga dumi sa katawan, hindi nyo alam kung saan pupunta. Kaya mahalaga po na pagkain. Ang pagkain po, alam niya kung saan pupunta. Ang katawan, pag binigyan mo ng pagkain, magiging powerful, magiging intelligent. No? Kaya lang, nawawala ng intelligence ang katawan dahil ang kinakain niya puro genetically modified. Kaya inire-recommenda namin para magbalik ang talino ng ating katawan, DNA and iron, vegan candy po ang ating take. No? Ito po yung first sa buong mundo na candy, kahit bata, kahit nga baby, I would recommend this. Why? Meron po tayong GRW na pwede kahit sa baby. Pag natunaw mo po siya, pwede na po siyang matake kahit ng baby. No? Pwede po siyang tunawin ng konti, ilalagay mo po sa feeding bottle and they can enjoy it po. Ayan, no?
yung negative ion nanggagaling sa nature, it really relaxes, it renews, and it rejuvenates, it pinapabata po tayo. Yan ang isang sangkap ng ating mga lozenges o candies. Researchers looked at 100 years of studies and found evidence that negative ions could, one, help regulate sleep patterns and mood, boost immune system functions, improve breathing, no? Kasi yung negative ions, alam niyo po ba, yung ating mga lungs, kailangan po nila ng ionic substances, no? Na kailangan po, kasi nagbabara po yan, kailangan po niya na maka-attract po ng magagandang mga elements po. It improves breathing at it reduces stress. Bakit? Marami tayong stress kasi marami po tayong mga free radicals sa katawan. At ang negative ion, it really helps na to get rid of all those free radicals. Ayan, no? Yan ang isa sa mga ginagawa po ng ating mga lozenges po para po, ginagawa sa lozenges natin, charge sila by lightning bago po sila harvestin. Isa sa mga mahalaga po nating technology sa Accumulate SA po ay yung pong lightning para ma-enhance ang negative ion ng ating mga halaman bago sila anihin. At hindi po sila hina-harvest ahead of their season, ahead of their maturity. They're harvested in their time, no? In their perfect time. Accumulate SA yan. That's what I'm explaining, no? Yung synergy ng mga halaman, pinag-isipan. Alam nyo, I'm always amazed. No? Every time I get to think na it would take a while, na matagal na panahon bago mo po magawa na mapili sa nature kung anong halaman ang pwede sa prostate, kung anong halaman ang po pwede po sa liver para mag-cleanse, yung silimarin, yung chamomile, yung mga yon, no? Ano yung pwede sa brain? Matagal na panahon yan. Hindi po gagawin yan, hindi yan ginawa ng ating mga scientifico na parang nag-guesswork lang sila. They have to confirm through peer reviews. In fact, nasa medical journals po ang ating through Dr. Raymond Venter, no? Nakapublish ang ating mga papakita ko po sa inyo. We are on public, we have published journals. Ayan po, World Journal of Pharmaceutical and Medical Research. Ilan po yung mga researches, ilan po yung mga ating mga journal na kung saan naka-highlight po yung ating mga halamang ginamit ang nakapublish. So, hindi po kayo, kumaga, pagka nakapublish, ibig sabihin, you are ready for peer review. Anong ibig sabihin ng peer review? I-criticize ka ng mundo at kanilang sasabihin sa iyo, may mali kang sinabi. Okay? Pag walang maling sinabi, it will be republished and republished. Yan sa mga journal na yan, pharmaceutical and medical research, sila ay kaya nakalagay na dyan sapagkat sila ay na peer review na matindi. So, we have to thank our company dahil pinagtrabahuan nila ng matindi. Hindi po sila tumingin sa kanilang backyard at nakakita sila ng maraming damo at ginawa nila itong gamot o ginawa nila itong supplement. Nakakita sila ng isang halaman at sinabi nila, naririto ang solusyon sa halaman na to. Pumunta sila sa isang lugar na kanilang taniman at nakita nilang ang dami-dami ng bagay na yon and they thought of making money out of that. Wala pong ganong conflict of interest sa ating mga scientists. Ang ating mga scientists po nag-isip, nagsaliksik ng mahabang panahon, pinili from nature what is really the best for targets, kagaya ng colon, kagaya ng brain, kagaya ng ating heart, kagaya ng ating liver. And when they found the plants, they excreted o kanilang in-extract ang mga DNA nito at yung synergy pinag-aralan din. Hindi po komo yung halaman yung kagaya nito, no?
yung pong ashwagandha makikita natin sa ilan sa ating mga nasa relax. Nandun po yung ashwagandha sa Power L. Pero mapapansin nyo, hindi parehong parte ng halaman ang kinuha. Kasi mahalaga po na eksakto po, yung ugat meron po siyang ibang epekto para po sa isang parte ng katawan. Pwede siya magpa-relax para sa brain, yung part na yun ng ashwagandha, pero yung part naman na para doon sa prostate naman, ibang parte ng halaman. That is really, really remarkable science po. So, Accumulate SA is something that the world has to recognize sapagkat inaral, pinagsikapan, na tignan ng buong mundo so that you can find in a candy the legacy of Eden, no? Yung Eden na kung saan doon nagmula lahat ng mga halaman na ginawa originally ng God. So yan, magandang gabi po sa inyong lahat, no? If you have questions, open po tayo para magtanong, no? Pwede po kayong magbigay na inyong katanungan. If you have any questions, yes po. Ayos mo. Hi po, at sila po ay galing sa Cavite po. Cavite. Wow, from doon din po ako nakatira. Imus. Opo. I mean, may bahay po kami doon. Opo. So ano po yung tanong natin? Pwede po makilala nila kung sino po sila, ma'am? Ako po si... Okay, anonymous po muna. What are the basic nutrients that nutrients man need in order to live? O yun, yung basic nutrients, banggit natin kanina. May macronutrients po tayo, yung carbohydrates, protein, at saka fats. Napakalaga nun to build our body and to provide energy, no? Ang fat, ulitin ko, kasi ito yung underrated, no? Ang fat po, pampabata, skin. Importante na piliin ng tamang fat. Hindi nakakabata ang canola, soya, corn oil, vegetable oil. Hindi. They're actually aging you. The only thing that, balikan natin ang ating mga ninuno, coconut oil. Coconut oil. Wala pong tatapat dyan. In fact, ang daming peer review sa US ngayon, matapos ang mahabang paninira sa ating coconut oil, ang dami pong nagsasabi, including Dr. Joseph Mercola, Dr. Axe, Dr. Oz, ngayon si Dr. Barbara O'Neill, no, ng Australia. Sobra po yung pag-praise niya sa coconut oil. Tayo kaya, pine-praise pa natin ng coconut oil. Namimili tayo ng oil galing sa ibang bansa, kaya bumabagsak ang ating coconut industry. But yan ang mga macronutrients. And then meron naman po tayong mga micronutrients kagaya ng vitamins, minerals, at saka, syempre, tubig, no? Hindi naman siya micro, siya po ay volume ang kailangan natin. Pero kailangan ng tubig may, ano nga po? Asin. May asin. You can choose either yung Himalayan salt, pwede po tayo, pero please, balikan natin ang mga native salt natin. Alam nyo, pupunta kami ng San Jose bukas. San Jose, San Jose, Occidental Mindoro, no? Yung mga nandiyan dyan sa mga taga-Occidental Mindoro, kami po ay naririyan bukas, no? We'll be in San Jose. So sana po makasama namin. Pupunta namin ng mga mag-aasin ng bansa, ano? Because San Jose is where the richest, ang pinakamalaking, kumbaga, production ng asin ay matatagpuan. Thank you, sir. Thank you, Doc. Naku, walang anuman, no? Next question. Ma'am. Good evening, Doc. Naku, opo. Basahin ko yung second question. Do we still get them from our food? Oo. Ito ba ay nakukuha pa natin yung mga minerals na yun at saka vitamins? Nakukuha pa ba natin daw sa ating pagkain? May problema tayo, ma'am. Kasi tingnan niyo, pag nagtatanim tayo, di ba, yung lupa, ang nilalagay natin pag nagtanim tayo, isosow natin yung seeds. Ang nilalagay natin, ma'am, alam niyo yung unang inilalagay? Urea. Di ba? Fertilizer. Fertilizer. Pagka lumaki na at umumunga na, ang nilalagay susunod?
complete. Yun lang dalawang yun eh. Urea, complete. Ano yung lagay sa ano meron sa complete? Potassium, konti, phosphorus, nitrogen, tatatlo. Ano ang laman ng ano ang kailangan ng katawan natin? More than 100 minerals and vitamins. Ang dami po nun. Sa minerals pa lang po, 80 plus na, no? Na minerals ang kailangan natin. Minerals pa lang. Sa vitamins naman, meron tayong 13 vitamins na 8 doon ay B vitamins pa lang. Ang ating lupa po ay depleted. Walang-wala na pong may bibigay. Kaya pagka kumain tayo nito, eto meron po akong sikretong malupit na ipapiyano sa inyo, ipapa-images sa inyo. Ako po yung nag-check up, gumagamit po ako na parang napo-profiling natin yung katawan ng tao, no? Gamit yung ating isang high-tech na machine. Nalalaman ko kung ano yung mga mineral profile at saka vitamin profile. Alam niyo po ba na yung ibang nagtitake ng mga vegetarian diet, nalulungkot ako. Ang dami sa mga vegetarian diet people natin na nagda-diet ng vegetarian ay ang baba ng kanilang mga vitamins at saka minerals sa katawan. Opo, kasi bakit? Ang halaman po, wala ng sustansya. Diba? Ano lang ang meron sa kanya? Fiber na lang. See? Kaya kailangan organic kung kakain tayo ng fruits and vegetable organic. Tayo na magtanim, no? Ngayon, yun ang dahilan kung ba't sisikat naman ang atay ng baka dahil ang baka naman kain ng kain yan, ang mga damo, hindi naman yan yung mga damo kasi hindi naman yan pine-fertilize, hindi naman yan yung, kumbaga, yung mga, basta mayaman yan dahil sinisip-sip yung mga nutrients pa. So yan po, wala na halos ang halaman natin. Wala na. So, importante, kumuha tayo sa itlog, kumuha tayo sa isda. At syempre, wag mawawala, para po ma-hack natin yung system natin na kulang sa nutrients, APL Go lozenges. At ang aking pong nire-recommenda, wag ninyo pong itutok sa mga paborito ninyong mga candies. Minsan, paborito niya STP. O maganda yun, pampabuka ng ugat yung STP dahil mayaman siya sa cayenne pepper. May cayenne pepper po siya. Bubuka ang ugat, bababa ang blood pressure. Ang dami po niyang nagagawa para sa mga patay ng ugat. Yung mga may spider, yung veins, bubuka yun. Yung may mga varicose veins, magandang STP. Pero naman, please, you need more. Kaya kailangan yung brain. Ito, ma'am. Hayaan nyo nang ipaliwanag ko ito. Ang BRN, sabi nila, for memory or recall. Mag-exam ka, kailangan mo ng BRN. Pero ma'am, I'm telling you, hindi lang ganon ang BRN. Ang brain po, pagka po nag-loss ng function, meron ka pang naaalala. Pero napansin mo ba na ang iyong ilan sa mga muscle mo naglo-lose na ng strength? Napansin mo ba na ang iyong hair nagpo-fall na o nag-umiitim na? Napansin mo ba na pati urination mo nawawala na merong mga kalalakihan tayo na here and there and everywhere ang punta ng ihe? All of those are controlled by the brain. And I remember somebody in the past, na hindi siya makaihe. Bakit? Meron siyang early onset of Alzheimer's. Ang dami pong tao ngayon na may dementia. Hindi nila maalala yung mga at meron silang mga iba't ibang mga depression. Importanteng alagaan ng brain health. At para alagaan ng brain health, kailangan ang tiyan niyo po ay inyo rin palusugin. Because the second brain is the gut. Hindi natin makukuha sa pagkain ngayon, bigyan natin ang ating katawan ng APL lozenges. Hindi kakayanin ng pagkain. I'm telling you. Kahit kayo kumain ng kumain, nag-check up ako ng marami na profile ko ang maraming pasyente. They do not show the kind of level of mineral kahit pa halaman lagi nilang kinakain. Go to APL Go lozenges. It will provide the missing links to our body. Maraming salamat po. I hope I was able to answer your question. Opo, ang saya naman dito. Meron po tayong live audience, no? So, you have
Meron pa po ba tayong ibang question? Yes po, ma'am. Ay, naku, walang problema. Good evening, Doc. Naku, Ako po makakatulong. si Rose Acevedo. Yes, Rose. From Bulacan, yung mga taga Bulacan dyan, meron po tayo. Ask ko lang, Doc, actually sa kanila, Doc, ako lang ang why do our vegan candies stand out sa mga ibang kanila? Naku, grabe, no? Kanina Mga nabanggit live ko na audience. yan. Maganda na tinanong ulit para ma-amplify. Why is our vegan candy stands out of all supplements ngayong panahon na to? All of the mga healing, yung dumadating na mga bagay na pampagaling sa kalusugan ng tao. Unang-una, nire-recognize ng ating company na hindi ang candy ang nagpapagaling. Di ba? Yan, kaya napakahalaga niyan. Ang katawan ang nagpapagaling. Tingnan niyo kung ano nangyayari sa mundo ngayon. Bibigyan kayo ng melatonin supplement, di ba? Para po makatulog kayo, para daw kayo ay magkaroon ng healing sleep. Yung iba naman, para lang makatulog kasi meron silang insomnia. Hindi po yan pwede. Kasi the moment na naglagay ka ng isang exogenous galing sa labas na factor that will make your body go to sleep, especially melatonin, imposible yon dahil pagdaan niya sa gut natin, matutunaw na agad yan, no? With our gut na acidic. Pero sige, pagbigyan natin sila, baka may nakakalusot, di ba? Pagka yan ay pumasok sa katawan, ihahack niya ang system nyo. Hindi na kayo magkakaroon ng natural sleep basta-basta. Nagiging dependent. Yes. Ang ating po kasing pineal gland, meron po tayong pineal gland, napakaliit po, parang isang nut sa ating brain. Siya po ang nakaka-create ng iba't ibang klase ng hormones, including po yung tinatawag na melatonin. So, bakit hindi ito nagpo-produce ng tama? Kasi mataas ang cortisol. Hindi po nyo kailangan magkumuha ng exogenous o galing sa labas ng melatonin pag mababa ang inyong cortisol. Pag stress kayo maghapon, hindi talaga kayo makakatulog. Matik po, pag bumaba, pagdating alas 8, bumaba po ang ating cortisol, aakyat po ng matik ang melatonin. O ano naman, yung isa naman, glutathione, ma'am. Ang isa sa mga gustong-gusto ng mga tao ng mga supplement is glutathione. Ngayon, nagiging pampaputi na lang ng balat. Pero totoo nun, one of the most powerful antioxidants ang glutathione. Ginagawa ng liver natin. Bakit hindi makagawa ang liver? Paano kagagawa ng bahay kung walang blocks, hollow blocks, walang simento, walang, di ba? Nakuha niyo po, kung hindi kompleto sa gamit, pag gagawin mo yung liver, it cannot produce glutathione out of scratch, especially from genetically modified na mga ingredients o kaya mga iba't ibang mga ingredients na hindi naman mga natural lang pinagmulan. Kailangan ng katawan natin ng natural food. Kailangan ng ating katawan ng mga rich in nutrients and phytochemicals para makagawa ng glutathione. At pagka may glutathione tayo, we would reverse aging. Alam nyo to, kaya iniisa-isa ko yan because I'm actually referring to our product na beauty. Kung saan yung collagen production din ng katawan na i-enhance para bumata tayo. Ang collagen production, hindi nyo kailangan lagyan ng katawan nyo ng collagen. Ang katawan natin nagpo-produce ng sarili niyang collagen kapag tama ang level ng copper at vitamin C. Okay? At ang ating mga lozenges, dahil maraming halaman po na pinanggalingan yan, matik po, nandiyan dyan ng tamang profile ng mga minerals and vitamins sa ating yan. So sana po, nagsa-stand out dahil po kinakain, ang katawan ng desisyon. Pangalawa, natural, organic, at merong certificates, katakot-takot, 30 certificates, non-GMO, gluten-free, organic, at FDA kung saan-saang bansa, at kosher and halal to mention. No? Maraming salamat po. Salamat po. Meron pa po ba?
Pag wala na po, then I think masyadong naging exciting ang gabing ito dahil ang dami po na... Gusto ko magtanong. Yes. Sige po, ma'am. Ma'am Leonarda. Pwede po kayo magtanong, ma'am. Okay, we can kumbaga give one more person from our online audience para magtanong. Ayun. Good evening, Doc Rod. Is there an advantage or benefit of our DNA between stem cell? Nako, tinanong na nga po. Ito na, no? Ito yung sinasabi natin. Pagka po nutrients ang ating dala, sagot niya po ang mga sumusunod. Number 1, syempre, nourishing. Hindi naglalagay ng mga building materials sa ating katawan. Number 2, rejuvenating. Pagka po mataas ang anion, pagkatapos nutrient factors rich pa yung ating lozenge. So, ano siya, no? Nagre-repair o nagre-rejuvenate ng ating katawan. Number 3, nagdi-detox ang ating lozenge, no? Nagdi-detox. At ano pa, ang daming factors. In fact, itong lozenge natin, nakita na rin natin to be able to help produce good microbiome sa ating tiyan. No? Na siyang importante lalo na sa mga dumadaming cases ng autism ngayon. Yan ang mga makikita natin. Our lozenges has high nutrient factor. Number 2, nagdi-detox. Number 3, nagre-reverse the aging. Number 4, ano pang haba? Medyo nalimutan ko. Itong mga factors na to ay mahalaga, no? You can name a lot of different things pa. Nasa sa inyo na 'yon, makikita niyo po 'yan, mababasa niyo. Pag kinakain niyo isang bagay, pag sinabi mo pag ang ating candy ay can rejuvenate at can nourish the body, it can help the production from our thymus stem cell. Kusang dumadami ang stem cell ng isang tao. Pag tayo tumatanda, ang stem cell natin ay bumabagal ang pagdami o paglabas. Anong stem cell? Ang stem cell po ay undecided na cell na pagka po pinakawalan ng katawan natin sa organ na may diferensya, magiging po siyang repairing mechanism. No? Bakit kakailanganin mo ng stem cell galing sa hayop o galing sa halaman? If you can make your body through the material we're taking from our lozenges, be able to create our own stem cell. Sabi ng iba, may result naman. Ang tanong ko, yes, may result kasi nga sirang-sira yung system ng isang tao na pagaling noon, na ayos noon. Pero babalik ko po sa inyo, bakit hindi ninyo hayaan ang katawan ninyo ang mag-produce ng tamang stem cell? Pag po ba nanggaling sa stem cell ninyo mismo, mas maganda ba yon o sa labas natin kukunin ng stem cell? Nakuha niyo po? Alam ko napaka no-brainer no, napaka simple noon. Galing sa labas na stem cell o galing sa loob ng stem cell, galing sa loob ng katawan. Kayo na magdesisyon. Okay na. Ano po yung pinaka-best na APL na ibigay natin na candies? Para sa problema na sinasabi ko ngayon. Parang, did I miss anything? Ano ba yung sinasabi niyong condition po, ma'am? O nga, yung tuwing kumakain, pag may kinakain ka, ano man ang kainin mo, parang nagre-react yung tiyan mo, parang sumasakit, ganon. Kaya gusto ko anong APL candy ang para doon. Ayun, ako, ang ganda po ng tanong niyo, Ma'am Leonarda.
para po sa mga tiyan na na-upset lagi, meron po tayong ice. Ang ice po ay proven to be really helpful para sa mga merong GERD, no? GERD, para po sumara yung puweli nila dito at hindi tumagas yung acid galing sa tiyan. Pangalawa po, yung may mga dysbiopsies, no? Meron pong upset stomach, yung tiyan nila, ang laking tulong. Meron po tayong isang teacher na namimilipit ng matagal na panahon, lagi, anumang kainin niya, nagiging problema sa tiyan niya. When she took our ice, just for one time lang po, nagulat po siya sa resulta. Kinabukasan, siya po ay, as a teacher, lagi po siyang namumblema sa tuwing papasok siya, nahihirapan siya. Pero ngayon, finally, she went to school na masaya ang mukha niya at siya po ay, kumbaga, nag-enjoy ng kanyang maghapon, no? Na walang dinaramdam na ganong sakit. Okay. Ayos po, makakatulong po na itandem niyo po dyan ng MLS para lubusan na linisin po kung ano po ang nakalagay ng mga dumi. Kasi detoxification, ang candy pong MLS ay nakakatulong para makapag-detox po ng ating gut, no? At makatulong din magparami ng good microbes sa tiyan. Opo. Salamat na marami, Doc Ron. Salamat Walang na anuman, marami. ma'am. Opo. Okay. Wala yung Diyos. Thank you po. Thank you. Oh, welcome. Hope to see you personally and attend some of your... Nasaan po kayo, ma'am? Taga Antipolo po. Taga Marcos Ay, Highway, opo. Antipolo. Opo. Member na na rin. Okay po. Salamat. Okay. Ulit. Sir OM, it's been productive at napakagandang time na nagkasalo-salo tayo muli sa sa episode na to ng ating health talk, no? At sana yung iba may napulot. Yung iba na gusto niyo pong mag-invite ng sa inyong lugar mismo, magkaroon tayo ng health talk. Pwede niyo pong ipadala sa ating opisina at i-request, no, na magkaroon tayo ng local health talk sa inyong lugar dahil doon mas malalim natin na pag-uusapan yung mga problema. So yan po, hanggang sa susunod na episode natin, huwag kayong mawawala, no? I think nasa 29 ba yung isang susunod nating So sa susunod, huwag po kayong mawawala. August 29 will be our next episode. Maraming salamat po. Magsama-sama ulit tayo. God bless po. At hope to make everyone healthier each day sa pamagitan po ng ating lozenges po. Thank you, God bless. Thank you so much, Doc. Sa meron kidney MLS pero di If I ask you here and now, have you chosen your role in life? Do you follow, do you lead? Why not be number one? Step by step, come on, let's go. ABL has got your back. Don't miss your boat, it is here. The winning team awaits you. Deserve a round of applause, aiming high and reaching our goals. Day by day, success is here. All your dreams are closer than ever. You deserve a round of applause, aiming high and reaching our goals. APL will lead to
there for you, don't worry. APL's your family. You have chosen the best. You're with us and we are proud. The world is ours right there, just waiting. APL is all of us, expanding our horizons. You deserve a round of applause, aiming high and reaching your goals. Day by day, success is here. All your dreams are closer than ever. You deserve a round of applause, aiming high and reaching your goals. APL will lead to the stars, so let's go. You're ready for this. And if you're having doubt and feeling down, don't give in, we are here for you. Becoming better all together. You deserve a round of applause, aiming high and reaching your goals. Day by day, success is here. All your dreams are closer than ever. You deserve a round of applause, aiming high and reaching your goals. APL will lead to the stars. APL, are you ready? Yeah! You deserve a round of applause, aiming high and reaching your goals. Day by day, success is here. All your dreams are closer than ever. You deserve a round of applause, aiming high and reaching your goals.